So, eto yung mga ano, no, eto yung mga sa akin ha, hindi nyo na dapat ibabash si ano, si Japet or si Jumar, di ba? Or yung mga players ng Gilas kasi as I said, wala akong problema sa composition ng team ngayon. Wala akong question sa system kasi nakadalawang panalo naman sila sa FIBA Asia. Nakapanalo ng dalawang tune-up games. Wala akong question do sa ganun. Nakadalawang panalo back-to-back and then ano, di ba, yung dalawang tune-up games dito tsaka dun sa Saudi mismo na ipanalo nila convincingly. So, hindi biro yung pinagdaanan ng team na yun. Kaya dapat hindi nyo binabash. Kasi hindi nyo alam na baka pinakikiusapan na lang yung player na dapat nagre-request ng pwedeng yung mas bata naman na yung ipapalit. Pero dahil yung coach ng Gilas coach niya sa PBA at may kabisado ng sistema at yung kanyang height kailangan talaga. Kaya siya kinuha. Hindi lang naman sa actual game sa practice kailangan yung kanilang veteran leadership o yung kanyang locker room presence. No, yun yung hindi nyo alam Ang sa inyo kasi bash lang kayo ng bash. Sa akin, kung akong tatanungin, mas maganda yung sistema ni Tim Cone kaysa kay Chot Reyes. Kaso lang, alay ko sinasabi, kulang sa preparation time. My only question to Tim Cone is, why is it hindi mo ginamit si Japet na kung alam mo na yung kalaban is mas mabibilis. You need a guy like Japet to switch defensively on the perimeter with AJ Edu. Yun lang ang question ko sa kanya. Kasi siguro hindi niya na-anticipate yun dahil for the lack of preparation time. Kaya nga sa PBA, huwag niyong sasabihin na committed kayo sa Gilas and then bibigay nyo lang sila ng preparation time na maigsi lang. Dahil ayaw nyo ipatigil yung liga dahil kikita kayo. So hindi national pride ang ano nyo. Business profit ang habol nyo. Kasi every time may PBA, yung mga teams ang kumikita. Jeffrey, punta lang ako sa Twin Peaks ha, bibili namin polio. Yung mga teams nyo lang ang kumikita pag may PBA. Pero yung national pride na makilala tayo sa Asia dahil sa FIBA Asia Cup, formerly known as ABC Championships. Hindi nyo habol yun. At saka yun na nga SBP, dapat kung talaga siguraduhin nyo na committed ng PBA sa inyo. Kasi kayo ang sisisihin ng mga tao kapag ganyan. At saka kasi alam naman natin dito sabi nga ni Chot Reyes dito bawal matalo. Which is mali. Sasabihin nyo, tagal-tagal na ng Gilas learning experience pa rin. Bakit pag nananalo, wala kayong masabi? Pag natatalo, ang dami nyo sinasabi. Ako, wala akong question. Mas gusto ko yung takbo ng team ngayon dahil konti ang preparation time nakapag quarterfinals. So, achievement na yun, hindi na bokya. Hindi na bokya, nanalo pa. Ng dalawang sunod at dalawang tune-up game sa ganung kaigsing panahon. Big achievement na yun. Pero hindi tayo pwedeng makontento lang lagi sa ganun. At saka wag mo namang iba si Japet na ang laki ng sakripisyo umayaw na siya pero napipilitan lang. So yun yung hindi kayo kaya maglaro. At saka dun sa mga player na patol sa mga basher, wag na kayong pumatol. Alam nyo namang basher lang yan At saka kung talagang gusto nyo makatulong sa Gilas, i-improve nyo rin yung laro nyo. Hindi lang, kasi hinahabol nyo lang yung career igawin nyo rin goal yung makakapaglaro kayo at makakalaban nyo yung mga high caliber o magagaling na player sa buong mundo. Na may NBA experience o may mga NBA talent. Yun ang dapat wini-workout nyo kaysa anuhan kayo sa mga basher na pagdating sa PBA, kahit sa PBA na nga lang, minsan pag off night kayo, wala kayong maitulong sa team pag off night kayo.
Minsan pag malas kayo sa opensa lang talaga kayo, wala kayong depensa. Pag maalat ang shooting nyo o yung mga offense nyo, wala na kayong maitulong sa team, wala na kayong silbi. Tapos patol pa ng patol sa, di ba? Patol na nga kayo ng patol. At saka hindi, dapat lawakan yung pool ng players, bigyan ng mahabang preparation time para matulungan din si Justin Brownlee na hindi biro ang ginagawa para sa ating national team. Kasi ngayon, pag alam nilang Pilipinas, Justin Brownlee na yan eh. So, yun lang po.